praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. My soul sing in your presence, build on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul long for you, long worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heaven. For you are my sun and shield. This place from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul, how my soul long for you, long to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice toward the heavens. For you are my sun and shield. How my soul long for you, long to worship you forever in your power and majesty. Hands, lift my heart, lift my voice towards the heaven. For you are my sun and shield. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much.
my heart begins renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life and living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love.
falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Is the highest, your name is the greatest, your name stand above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stand above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, the song forever to the Lamb. If you belong His name, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever, amen. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear you people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Ang tunog nito, mahina. Yan, sige. Dwelling places. Lovely are you dwelling places. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love's restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Jesus, there is none beside you. Righteous ruler of the earth, nations will come and bow down. Name over all names, I sing you praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. I love you, I love
po tumayo mga kapatid. Tayo po ay magpapasimula na. In my heart will follow wholly after you. Amen. At Shalom Bride of Christ. At tayo po ay dadako na sa ating Sunday service at sa ating opening prayer. Inimbitahan ko si Bar Michael Romano para sa ating opening prayer. God bless. Let's pray. Lord God, Panginoon, Diyos naming amang nasa langit na puno ng pag-ibig, biyaya at habag sa amin sa araw-araw. Tunay nga, Lord God, na nandirito kami sa bahay dalanginan upang makinig at kitain ka sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na sumasambat na nampalataya kami sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. At ingatan mo pa, Panginoon, ang mga bawat kapatiran na patungo sa bahay dalanginan upang katagpuin ka, Panginoon. Bigyan mo kami ng clear understanding, revelation, Panginoon, kaunawaan, Panginoon, sa iyong salita sa araw na ito na ihahayag mo para sa amin, Panginoon. Patuloy mo i-bless ang bawat isa, Panginoon, spiritually, financially, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na wala kami magagawa sa aming mga sarili. Ikaw lang ang tanging Diyos, Panginoon, ang inaasahan namin, Panginoon. Wala kami magagawa kung wala ka sa amin, Panginoon. Kaya patuloy mong, Panginoon, patnubay, gabay sa amin at pagpapala sa lahat ng bagay, Panginoon. At bless this day, Father God, at ang araw na ito ay, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Papurit, pasalamat sa iyo lamang dakilang pangalan. In Jesus Christ's name we pray. Amen. At kantayin natin yung chorus lang. I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love. At binibigay ko na kay Brabel. God bless, Brabel. And my heart be after you. In my heart will follow wholly after you. Amen. At purihin din Panginoon at magandang umaga sa lahat. So, siguro bago ako mag-start ay nais ko munang magbasa ng talata sa Biblia dito sa John 21 verse 24, verse 3 and 4. Sabi niya, sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mga isda ko, sinabi nila sa kanya, kami man ay magsisama sa iyo. Sila nagsiyaon at nagsisilulan sa daong at ang gabing yaon ay wala silang nahuling anuman. Ngunit nang nagbukang liwayway na si Jesus ay tumayo sa baybayin, gayon may hindi napagalaman ng mga alagad na yaoy ay si Jesus. So dito sa isang talata sa Luke 24 verse 27 hanggang 31. Hallelujah. Dito sa Lucas 24, 27 hanggang 31. So ito ang sabi, at magmula kay Moises at sa mga propeta ay pinaaninaw niya sa kanila ng mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. At sila'y malapit na sa nayong kanilang paroroonan na naganyo siyang wari ay may paroroonang lalo pang malayo. At siya ay kanilang pinigil na sinasabi, tumuloy ka sa amin sapagkat gumagabi na at kumikiling ng araw at pumasok siya upang tumuloy sa kanila. Okay. At nangyari nang siya ay nakaupo, nakasalo nila sa dulang ng pagkain at kanyang dinampot ang tinapay at binisbasan
at ito'y pinagputol-putol at ibinigay sa kanila at nangabuksan ng kanilang mga mata at siya'y nakakilala nila at siya'y nawala sa kanilang paningin. Amen. At tayo manalangin. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Ama, muli Panginoon kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa kabutihan mo Panginoon sa basa sa amin, sa pag-ingat mo sa mga araw o God. Hallelujah. Marami pong salamat Ama. At Lord, dalangin ko Panginoon sa umagang ito na muli ay gamitin mo lang ako, ilagay mo ko siyang likuran, ikaw ang siyang mangusap Panginoon sa aking babasahing ito Panginoon, ipapahayag. Alam ko O Diyos na wala akong magagawa kung wala ka Panginoon. Kaya manguna ka po sa unahan na ito Panginoon at magsaysay sa bawat salita mo Panginoon sa huling panahon na ito. Kaya Lord, purihin ka Ama, ang lahat ng ito'y binabalik namin sa dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen and Amen. So tayo po ay malaya na pong makaupo. Amen. At tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pamagat ay Prisoner of Christ. Amen. Tayo po ay isang bilanggo. Amen. Ng ating Panginoon. Amen. Kaya sabi rito, ngayon kaya upang maihatid ang katotohanan sa tao ng Diyos. Kaya sabi dito sa nakasulat, no? Sa binasa ni Kina. Hallelujah. At nangyari nang siya nakasalo nila sa dulang ng pagkain ay kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan at ito'y pinagputol-putol at binigay sa kanila. At nang mabuksan ang kanilang mga mata at siya'y nakakilala nila at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. Yan. Kaya, sabi rito, ngayon ang tao ay isang bilanggo. Alam naman natin na nung unang panahon, nung tayo mamulat sa mundong ito, ay tayo ay isang bilanggo. Anong klaseng bilanggo ito? Bilanggo tayo ng sanlibutan. Amen? Kaya sabi rito, hanggang sa may isang bagay na mangyari doon sa tao, gusto ko pong makuha nyo, sabi ng prophet. Na bago ito isang bagay nito na tinatawag na bagong kapanganakan. Kaya kapag wala itong bagong kapanganakan, hindi ka po nakakawala o nakakatakas sa pagkabilanggo mo sa mundong ito. So kailangan natin yung bagong kapanganakan, hallelujah, ay mangyari sa tao, ay hindi niya sa anumang paraan, ano't anuman maunawa o maunawaan, kailanman ang Diyos o magtaglay man ng kahit anong kaalaman tungkol sa Diyos. Amen. Kahit salitain mo pa ito ng salita, di ito maintindihan. Hanggat hindi pumasok sa iyo ang bagong kapanganakan. Amen. Kahit ano pang gawin mong salita ito, mapapakinggan mo ang mensaheng ito, kahit kailan ay hindi mo ito maintindihan sapagkat hindi ka po na ipapanganak ng bagong kapanganakan. Yan ang sabi dyan. Hallelujah. Kaya nga sabi rito, ng kanyang kaisipan, dahil kaisipang tao yon, kinakailangan kaisipan ng Diyos ang nasa kanya para maunawaan ang mga makadiyos na mga bagay-bagay. Kailangan daw, hallelujah, ng kaisipan ng Diyos para mapaunawa natin yung mga bagay-bagay. Hallelujah. So ngayon, lahat po tayo ipinanganak na isang kaluluwang may malayang pagpili. Yan. Lahat tayo ay binigyan ng malayang pagpili. Hallelujah. Para makagawa ng kahit anumang pasya na naisin natin, makatuwiran nga, ginawa yan ng Diyos. Hallelujah. Sa isang quote, sabi niya, dahil kinakailangan niya talagang ilagay ang bawat tao, siya ring parihong batayan, o kung hindi, inilagay niya yung maling tao, inilagay niya yung unang tao sa maling batayan. Na ano pat, naglagay siya ng malayang pagpasya sa tao, kaya naman tayo saktong-sakto na katulad ni Adan at Eva, walang pagkakaiba. Nung una, sila Adan at Eva, hallelujah, ay binili na ng Diyos na huwag kayong pumaroon sa puno ng nakakilala ng masama at mabuti. Amen? Binigyan sila ng isang pagpili. Amen? Na huwag kayong pumunta dyan. Ngunit, anong sabi?
Sabi niya rito, ang tama't mali nilagay sa mismong harapan ng sinuman sa atin. Buhay at kamatayan, tayo ang pipili na sa inyo yan, ang pagpasya. Sabi niya rito, binigyan tayo ng pagpili ng Diyos, bawat isa sa atin. Amen. Na kung ano ang pipiliin natin, ito ba ay kamatayan? Ito ba ay buhay? Hallelujah. Nasa atin po. Katulad nila Adan at Eva. Hallelujah. Ngunit, ang tao ay nahulog sa kanyang sariling pagpili. Amen. Hallelujah. At ganun nga ang pinagawa ni Adan at Eva. At nagkamali nga sila ng pinili. At kaya naman, dahil doon, nasuplong ang buong salinlahi, buong sangkatauhan sa ilalim ng kamatayan, sa parusang kamatayan. Alam naman natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang ibang nagdusa dito kundi ang ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Hallelujah. At pagkatapos bumaba ang Diyos sa anyo ng tao at kinuha ang kamatayan. Inako ng Diyos ang kamatayan. Alam natin yan na kung hindi tayo tinubos ng Diyos, lahat tayo, amen, ay makasalanan pa rin. Hallelujah. At nagbayad sa parusang kamatayan ng sa gayon ang kanyang mga nasasakupan na naghangad na maging malaya ay magiging malaya. Para saan? Para tayo maging isang malaya. Hindi na tayo nakakulong saan? Sa isang kulungan na kung saan makamundong bagay o makadenominasyong bagay. Amen? Tinubos tayo ng ating Panginoon. Pero hayan nga, ang bawat isa sa atin ay kinakailangan talagang pumili. Katulad ngayong umaga. Amen. Alam natin ngayon na itong araw na ito ay araw ng linggo upang papurihan ng ating Panginoon, sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Amen. Nasa ating kaisipan, bawat isa sa atin ang pagpili. Kung ito ba, araw na ito ay piliin nating purihin ng ating Panginoon o atin piliin na yung makasanlibutang bagay. Amen? Kung piliin natin ang makasanlibutang bagay, hallelujah, sa araw na ito ay wala po tayo dito. Tayo po ang pumili nun. Amen? Hindi po ang Diyos. Tayo ang pumili. Katulad ng ating binasa, inilagay ng Diyos, amen, ang pagpili sa tao, kung ano ang pipiliin ng tao. Amen? Hallelujah. So, sabi niya, pero yan nga, ang bawat isa sa atin ay kailangan talagang pumili maski sa araw na ito. Diba? Sabi ng prophet, maski sa araw na ito. Sabi niya, sa pagitan ng kamatayan at buhay, yun ang pinagawa sa atin. Amen. Kaya masakit man, no? Masakit man na pakinggan yung mga salita. Pero yan po ay katotohanan. Amen? Yan po ay katotohanan na kung saan tayo po ang pumili. Hallelujah. Pero hayan nga, bawat isa sa atin ay kailangan talagang pumili. At gaya ng, sabi niya rito, kung mapapatunayan ng liwanag mo, buhay mo mismo ang magpapatunay kung sa aling panig ka nabibilang. Yan. Hindi ko alintana kung saan mang panig ang sinasabi niyong kabilang kayo. Yung kilos mo mismo sa araw-araw ang magpapatunay kung ano ka nga. Di ba? Yung kilos daw natin ang magpapatunay kung ano raw tayo. Tayo ba ay Kristiyano? Hallelujah. Tayo ba ay sumusunod sa salita ng ating Panginoon? O hindi? Ang buhay raw natin ang magpapatunay kung ano ka. Sabi niya, yung narinig nyo na lang yung lumang kasabihan, sabi ng prophet, sa lakas ng ingay ng buhay mo, maaring nagsisigaw ka, nagtatatalon ka, dahil nasasabi mo na ikaw ay Kristiyano. Hallelujah, sabi niya rito, sa lakas ng ingay ng buhay mo, hindi ka marinig. Hindi, sabi niya, hindi ko marinig ang mga patotoo mo. Di ba? Sa lakas daw ng ingay ng buhay mo, sabi ng prophet, hindi ko maririnig ang mga patotoo mo. Ang mga patotoo mo, sabi niya, yung mga kilos nyo ay mas malakas na magpapatunay. Kaya napakasakit, di ba? So kailangan bilang isang Kristiyano, amen, ay talagang makikita sa buhay natin na tayo nga isang Kristiyano. Amen? Hallelujah.
Sabi niya, ako nga'y kahit noon pa man ay naniniwala sa pagsigaw. Sabi ng prophet, tayo nga ay minsan din naniniwala sa ganyan dahil nung unang panahon, kapag nakakita tayo ng mga fellowship na kung saan ang sasaya, talagang nagtatatalaw, nagsisigaw, talagang nandyan ang Panginoon sa isip-isip natin. Sabi niya, kahit ako noon pa man naniniwala sa pagsisigaw at pagtalon, pero gaya nga ng palagi ko nang sinasabi, ayan, palagi kong sinasabi, huwag kayong tumalo ng mas mataas pa sa ipinamumuhay nyo. Amen? Huwag na tayong tumalon ng mas mataas pa sa ating ipinamumuhay. Kailangan ipamuhay natin ang salita at makikita ito sa buhay natin. Mahirap po magsabi sa atin na ako ay nagsisimba linggo-linggo, ako ay isang Kristiyano, pero nasaan? Nakikita, hindi po makikita sa buhay. Di ba? Ng isang kailangan makita talaga sa buhay ng isang mananampalataya. Hallelujah. Huwag kayong tumalo ng mas mataas pa sa pinumuhay nyo dahil makikita at makita yan ng mundo. Di ba? Makikita daw yan ng mundo, yung buhay natin. Sabi niya, dapat ang talo nyo ay sing taas na ipinamuhay nyo para dahil may mga nakamasid sa inyo. At ngayon, sabi niya, may nakakamasid daw sa inyo at ngayon. Sabi niya, may mga tao nga na di na nagsisimba. Alam natin, marami, no? Marami tayong naging kasama rito. Kung isipin ko lang nung napunta ko sa mensaheng ito mula noon hanggang ngayon, sa dami ng binautismuhan ng ating pastor, siguro mga 2 ganito kalaki, hindi po tayo magkasya. Di ba, Brother Den? Sa dami. Hallelujah. Sabi niya rito, sa mga tao nga di na nagsisimba, sila marami sa kanila ang di na talaga nagsisimba. Sabi rito. At ang ilan sa kanila at di na nagsisimba ay mga sinsirong tao rin naman. Totoo po yun. Nung tinawag ka sa mensaheng ito, nung una talagang napakasinsiro mo. Mainit ka talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, tao rin naman, marami silang nakikitang kabulukan sa loob ng simbahan. Amen? Marami silang nakikitang kabulukan sa loob ng simbahan at nagdudulot sa kanila ng ayaw na nilang magkaroon ng kaugnayan doon. So minsan kasi ang tao, amen, kapag ikaw ay naglilingkod, huwag mong tingnan yung tao. Huwag mong tingnan yung kapwa mo. Ang tingnan mo rito, yung mensahe. Kasi kapag ikaw ay nakaupo dyan, hindi mo tinitingnan yung mensahe o pinakinggan yung mensahe, kundi ang mata mo ay nakapaikot lang doon sa mga tao dyan sa paligid mo, wala ka po talagang makukuha ritong maganda na pagkaunawa sa mensahe, kundi yung nasa isip mo lang, amen, upang matisod ka sa gawa ng tao. Amen? Kasi, sabi niya rito, mga sinsirong tao rin naman, marami silang nakikitang kabulukan sa loob ng simbahan, kundi nagbabantay lang siya eh. Nagbabantay lang siya ng mali doon sa kapwa niya, nagdulot sa kanya ng ayaw na nila magkaroon ng kaugnayan doon. Kasi sabi niya, huwag na tayo magsimba. Kasi wala rin namang nangyayari. Sa ating pagsisimba dyan, tingnan mo sila. O di ba, lagi nagsisimba, pero paglabas sa simbahan, ganun pa rin yung maugali nila. O mas masahol pa doon sa mga hindi nagsisimba. Kasi nga, lagi ko sinasabi na kailangan yung salita at ikaw ay magiging isa para makakilos sa iyo ang Espiritu ng ating Panginoon. At katulad ng binasa natin kanina, na ikaw lang ang tinitingnan ng mundong ito. Kung gaano mo ito ipinamuhay yung salita, maging pino ka. Sabi, maging pino ka. Huwag kang masyadong magaspang kasi Kristiyano ka. Hallelujah. At maraming pagkataon na sabi natin, hindi maganda yung ganong isipan nila, pero di mo rin naman sila masisisi. Di ba? Hindi raw maganda yung kaisipan na yun ng isang tao na dati nang nagsisimba, sincero, ngunit natitiso doon sa mga katabi niya, kasi imbis na mensahe yung tinitingnan niya, kundi nagbabantay lang siya ng mali eh. O, di ba? So wala po siyang natutunan. Kaya sabi niya, hindi raw maganda yung ganong kaisipan nila, pero di mo rin naman sila masisisi. So ibig sabihin, wala silang seed. Di ba? Wala silang binhi. Kapag may binhi ka ng Diyos, amen, hindi mo po tingnan yung kamalian, amen, na nakikita mo. Bagkus tingnan mo yung mensahe ng ating Panginoon. Amen?
Kasi kapag binhi ka ng Diyos, magre-response ka sa lahat ng naririnig mo sa salita ng ating Panginoon. Hindi mo po ito ayawan. Bakit? Dahil kabahagi ka po ng salita. Imposible po nakabahagi ka, ayawan mo yung kabahagi mo. Di ba? Ang umayaw lang dito, amen, ay hindi po parte ng katawan. Hallelujah. Sabi niya, dahil sa kilos din ng mga tao mismo na tinatawag ng mga sarili nila na Kristiyano raw, amen, maraming nag-aangkin itong mga Kristiyano raw, kahit anong denominasyon, amen, makasalamuha mo o makasharing mo, born again din kami, katulad nung pinuntahan namin kahapon. Medyo kwento ko lang sa inyong konti. Yung hindi ko alam kung sila yung may-ari doon sa mga beach doon, sa mga cottage doon. Basta sila yung pinakabantay doon. Kwentuhan kami. Napakabait niya. Sabi ko, may kilala ba kayo ditong pastor na Lihano ang apelyido? Kasi doon kasi sa part na yun ng lugar na yun, yung malaki, yung si Lihano, yung anak ni Dilpin. Dilpin ba yun? Naikwento ko yun sa kanya. Sabi ko, baka dito yun banda at mapasyalan ko. Kasi nagbanggit siya sa akin na okay na kaya sa inyo, Brad, yung mga kubo-kubo rito na mga cottage na, yung mga ano lang, yung mga dahon lang ng niyog, yung pinakabubong. So, okay lang po yan sa amin. Pwede mag-overnight doon, mag-tent lang. So hinanap ko yung pastor na yon, yung bumisita dito sa atin. Pero hindi niya kilala. Marami din daw mga pastor doon, binanggit sa akin mga pangalan, pero hindi ko rin kilala. Sabi niya, ano ba kayo? Sabi ko, Christian po ako, born again Christian. Parehas pala tayo. May Christian din ako. Talaga? So napakabuti ng ating Panginoon. Sharing kami doon sa tindahan niya. Sabi niya, dyan lang yung aming church, pagtawid ng ilog, nandyan yung aming church, yung aming pastura. Di ba? So doon pa lang, iba na kaagad kasi pastura sila, pero Christian sila. Yan ang sabi niya. Christian din kami, born again kami. Pero yung pastura namin, dyan lang yung simbahan namin. Babae, so magkaiba. Kaya sabi ko, sa kanya, sige, next time makikita ko rin yung pastor kung dito man yung banda. Sabi ko sa kanya, balik kayo rito. Kaya yun ngayon, nung hindi pa, bilang ano lang no, introduction, hindi pa tayo nakapag-swimming noon, yung pinapahanap na ni pastor yung banda sa naisip ko lang kahapon, na kahit balikan ko yung kung kumusta na yung ilog doon. Pero okay na po yung ilog doon. Sabi ko, kung doon pala tayo, napunta ron sa lugar na yun, okay din. Kasi magti-tent nga lang sa gilid, tas maraming mga cottage na yung mga kawayan. Kaya napakaganda din. Kaya nga sabi ko, kahit saang lugar, maraming nag-aangkin na Kristiyano. Pero sa buhay mo ito makikita kung talagang totoo kang Kristiyano. Amen? Katulad ng binanggit natin dito kanina, mag-aangkin ka ng Kristiyano, pero hindi nakikita ito sa buhay mo. Di ba? Talagang tanan, laging nakamasid sa atin ang mundong ito. Naghahanap lang ng katitusuran sa bawat isa sa atin. Kaya mag-ingat ang bawat isa. Sabi niya rito, kaya naman magkakaroon ng malaking kabiguan sa paghatol. Ngayon yung makasalanan ay yung manginginom, yung sugarol, yung mga lunya. Siya nga hindi mabibigo. Alam niya na talagang makasalanan siya. Mula sa pool, sabi niya, makasalanan na siya. Siya nga hindi mabibigo. Marinig man niya yung basahing sentensya, talagang tatanggapin niya dahil kasi kasalanan niya Di ba? Sabi niya, magsiparaon kayo sa apoy na walang katapusan. Hindi nga siya makakaramdam ng pagkabigo. Pero yung tao, sabi niya rito, yan, basahin niyo dyan. Pero yung tao na pilit itinatago ang kanyang sarili sa likod ng kung anong makaiglesyang pagpapahayag, siya nga yung makakaramdam ng malaking kabiguan sa araw ng paghatol. Yung mismong yun na nag-aangking Kristiyano raw at iba naman ang ipinamuhay, mas mabuti na lang sana kung di na siya gumawa ng ganong pagpapahayag simulat sa pool, kaysa nagpahayag pa siya at iba naman ang pamumuhay. O di ba? Hallelujah. Kaya napakasakla po minsan. Maraming nagdadala ng mensaheng ito o nangaral sa salitang ito. Pero taliwas naman doon sa salita.
ng kanyang dinadala. Di ba? Ang sabi rito, talagang mapupunta siya saan? Sa paghatol. Di ba? Sabi nga rito, mas mainam pang ang hindi mo raw ito nalaman eh. Kaysa doon sa nalaman mo, tapos, hindi mo sinunod o tinalikuran mo pa. Di ba? Hallelujah. So itong ang nag-aangkin na sinasabi niyang isa raw siyang Kristiyano at iba naman ang pinamumuhay. Kaya napakahirap pong magsabi, kaya minsan mababilaukan ka eh. Kristiyano ka ba? Bakit ganun ang asal mo? Di ba? Balik din sa atin. Aminin natin, balik din sa atin bilang isang tao. Minsan nga kapag nagdadrive ka, bigla kang kinat ng ganun, nandoon ka agad yung, naku, init ka agad ng ano, pero may pumipigil po sa loob natin. Why? Sapagkat may control tower na po tayo, which is ang Espiritu ng ating Panginoon, na kung saan pumipigil sa atin. Kung wala ang Diyos na nanahan sa atin, ay nako, kasama po tayo siguro. Sa napapanood dyan na isang driver, amen, nakipaghatawan ng tubo doon sa kapwa driver. Amen? So mapalad tayo dahil tayo ay pinahanan ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Hindi na tayo bilanggo ng sanlibutan, kundi bilanggo na tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen? Kapag tayo bilanggo sa salita ng ating Panginoon, wala na pong dahilan na mapahila pa tayo sa mundong ito. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng mga biyaya sa atin. Amen? Nagpapagaling sa atin. Lahat na. Isipin nyo, lahat na. Ang Diyos po ang may gawa niyan. Nitanggihan mo ang mensaheng ito. Amen? Niayawan mo ang mensaheng ito, nagbigay siya ng buhay. Hallelujah. Saan ang tungo ng taong ito? Walang iba kundi sa paghatol. Hallelujah. So, sa tuwing na ay huwag mong gawing pamantayan ng buhay mo yung kung anong higit na kapangyarihan ang mayroon ka, na nagawa ka ng mga himala, nakagawa ka ng mga himala, at huwag nating gawing pamantayan ng sarili natin yung kung ano bang karaming karunungan ang nalaman mo tungkol sa salita. Kaya maraming mga matatalino rito. Di ba? Kahit si Pablo, nung una, napakatalinong tao ni Pablo. Di ba? Pero nung masumpungan niya ang ating Panginoon, naging isang bilanggo siya ng ating Panginoon. Di ba? Kaya hindi po dito pwede yung karunungan mo, katalinuhan mo, kahit alam mo pa ang lahat ng mensahe ng propeta. Amen? Ang pinagbabasihan po dito, yung buhay ng isang tao. Yung buhay ng isang mananampalataya, kung ito ba ay naka-align mismo sa salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya mahirap po, amen, na magsabi na ako isang Kristiyano, pero hindi po nakikita sa buhay ng batsa sa atin. Kaya nga tayo ay nagsusumikap. Amen. Kung maaari, Miyerkules, ganito rin tayo karami. Hallelujah. Dahil sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon, dyan po tayo nagiging matured, dyan po tayo nahihinog, at dyan tayo unti-unting pinapatay. Amen. Yung ating lumang ugali, aminin natin, hindi pa po namamatay yung luma nating ugali. Nandyan pa po yan nakakabit. Kaya yun po yung pinagsusikapan natin, na yun po ay mawala sa bawat sa atin. Kasi kung hindi mawala yan, nandyan pa rin yung bangayan. Nandyan pa rin yung silusan. Nandyan pa rin lahat ng bagay na gustong ipasok ng kaaway sa atin. Hindi maalis yan. Pero kapag ang salita ng Panginoon, amen, lagi yang nananahan sa iyo. Lahat ng mga bagay ay nauntindihan mo, naabot mo. Amen? At napag-unawa mo. Why? Sapagkat ikaw ay isang binhi ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan din si Lord. Hallelujah. Medyo masakit lang kung minsan mapakinggan natin at mababasa natin, pero yun po ay talagang nakapagpagamot sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi po natin aayawan yan sapagkat salita yan ng buhay. Sabi rito, bagko sa tuwinay, gawin mong pamantayan sa sarili mo, nasisatin mo at mag-imbentaryo ka kung ano nga bang klaseng bunga yan ipinamunga mo ng buhay na iyong pinamuhay ngayon. Diba? Sabi nga, mag-imbentaryo raw tayo kung anong klaseng buhay yung pinamuhay natin ngayon. Baka yan ay kulang na, katulad ng isang tindahan o isang grocery store. Mayroon niyang taga-imbentaryo kung ano yung kulang at pupunuan yon. Kaya ang sabi ng propeta, mag-imbentaryo tayo. Diba?
Minsan narinig na natin ito noon, naulit ngayon. Minsan mag-inventaryo tayo kung ano yung kulang sa bawat isa sa atin. Di ba? Kung yung kulang ba natin ay yung mga bagay na yon, amen? Sa ating pakipagsalamuha, sa pag-ibig sa ating mga kapatid, punan po natin. Kaya nga sabi, 99%, amen, kang naglilingkod sa Panginoon, hindi po yun ikakaligtas, kundi yung 1% ng kapunuan na yun, na magiging 1%, yun po yung mapagpaligtas sa'yo. Amen? Ano ba yung isang bagay na yun na kulang sa atin? Mag-inventaryo tayo, bawat isa. Amen. Kung yun ba yun ay lagi natin ikakatamad sa paglilingkod sa ating Panginoon, amen, punuin natin yun para masigasig tayo maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon, huwag niyang buhay mo na ipinamuhay mo ngayon. Yan ang salamin sa kung anong gagawin mo sa panahong yun. Dahil ikaw nga'y nagtataglay na sharing espiritu. Kaya nga sabi ng propeta, hinalimbawa niya isang bata, no? Yung isang bata, naglalakad, pumupunta po siya doon sa isang salamin. May salamin. At habang naglalakad siya, lumalakad din yung bata. At ngayon, habang kumikiling siya, sabi ng prophet, kumikiling siya, yung bata nasa harap niya kumikiling din. At pag nagkakamot din. Tinitingnan na siya ng kanyang nanay at saka kanyang lola. Di ba? At nung napagtanto ng bata, na uy, ako pala yun. Di ba? So, ganun din po yung mensahe. Di ba? Yung tulad ng propeta, ganun din po yung mensahe. Makikita po natin sa salamin, sarili natin, amen, kung ano tayo. Anong pag-uugali ang nasa atin. Pero niwala ako bilang isang Kristiyano, amen, hindi po kayo makakagawa ng mali, kundi lahat ng magawa ng isang Kristiyano ay kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So dahil yung sharing espiritu na nasa inyo, ngayon ay nandoon din sa mga taong yon doon. Sabi niya rito, di pinaglalaho ng dyablo ang espiritu niya na nagbuhat lang siya mula sa isang tao at lilipat sa isa. Sabi niya, di rin pinaglalaho ng Diyos ang kanyang espiritu. Hayan nga, ito nga'y manggagaling sa isa, lilipat sa isa. Sabi niya, kaya yung isa ring espiritu noon, na noon kay Elias at napunta kay Eliseo, sabi niya, yung din isang iyon na naroon doon kay Juan Bautista at sa iba pa. Yung Espiritu Santo kay Kristo, na pa sa mga alagad, sa lahat ng mga sumunod pa, at mapasa hanggang ngayon, ay nasa mga tao. Sabi niya, ay nasa mga tao, di pa naglalaho ng Diyos. Di pinaglalaho ng Diyos ang kanyang espiritu. Kaya hito nga tayo ngayon para gumawa ng pagpili. Di ba? Kaya ang espiritu ng Diyos sa mga ages na yon ay lumipat lang. Amen. Sa kanyang mga lingkod. Hanggang sa panahon niya. Amen. Hanggang sa makarating sa panahon nating ito. Ang espiritu ng Panginoon ay nasa atin. Hallelujah. Kaya hito nga tayo ngayon ang gumawa ng pagpili. Now, kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, tayo ang gumawa ng pagpili. Ano ang pipiliin natin? Salita ng Diyos o makamundong bagay? Buhay o kamatayan? Dalawa lang po ang pagpipilian ng tao. Amen. Sa katulad ng ating binasa kanina. Sabi niya, at wala akong nakikita rito na si Pablo ay may sabi niya rito, at wala akong makikita rito na si Pablo ay may ikinalulungkot siya kung ano. At sinasabi niya na siya ay nagdaramdam dahil isa siyang bilanggo. Sabi ng propeta, hindi raw niya makita si Pablo na kung saan nagdaramdam, amen, na siya ay naging isang bilanggo ng ating Panginoon. Sa katalinuhan ni Pablo noon, amen. Pero binaliwala niya yon, sumunod siya sa ating Panginoon, naging isang bilanggo ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi raw nagdadaramdam. Why? Sapagkat ang Diyos ay kasama niya. Amen? Ganon din sa ating panahon ngayon sa umagang ito. Hindi po tayo nagdaramdam kung mayroong transaksyon tayo ngayong araw na ito na hindi natin napuntahan. Amen? Hindi tayo nagdaramdam. Why? Sapagkat tayo ay anak ng Diyos, bilanggo tayo ng ating Panginoon. Kapag bilanggo ka, isa lang po ang nakikita ko sa isang bilanggo. Kung ano yung sasabihin ng warden.
sa'yo, susunod ka. Kapag hindi ka sumunod ay siguradong, anong tawag doon? Yung takal ba yon? Hindi po pwede matigas ang ulo ron sa loob. Hindi man ako nakapasok sa loob, pero yan po ang lagi kong naririnig. Kapag ikaw isang bilanggo, kahit matigas ang ulo mo rito, kapag ikaw napasok sa bilangguan, titino ka talaga. Mas pa kaya kung ikaw ay bilanggo ng ating Panginoon. Dati kang makasalanan, kaya nga sabi, kahit gaano pa kaitim ang iyong kasalanan, kasing itim ng puwit ng kaldero. Di ba? Pag sinabing puwit ng kaldero, kaitim, ay nako, lalo na kapag panggatong, grabing itim yun. Yun yung buhay natin yun yung buhay natin noon. Pero hindi yan tinitingnan ng ating Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung pagkabinhi ng bawat isa sa atin. Yung anak niya. Amen? Hallelujah. So mapalad ang bawat isa sa atin. Hindi na tinitingnan ng Diyos yun. Why? Sapagkat anak niya tayo. Amen. Kaya darating ang panahon na kapag ikaw anak ng Diyos, susunod ka talaga sa mensahe natin, Panginoon. At hindi pa ako naniwala na hindi mo ito kinakasabikan o kinauhawan sapagkat bahagi ka ng ating Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay bahagi, malungkot ka talaga kapag wala sa kapulungan na ito. Aywan ko lang kung nagsisimba ka o nawawala ka sa simbahang ito ng 1 o 2 o 3 beses, masaya ka pa rin sa labas. Hindi po ako naniniwala na masaya ka sa labas. Alam ko nalulungkot ka bilang anak ng Diyos dahil wala ka po sa kapulungan na ito. Kaya nga sabi, huwag nating kaligtaan at dakilang pagtitipo na ito sapagkat namamalas na ang panahon ay malapit na. Kapag malapit na ang panahon, katulad ng isang tao na kung saan ay malapit ng paalis ang eroplano at bitbit mo ang iyong ticket. Di ba? Hindi ka na maganda umahugong maabutan mo pa yung flight na yon. Pero bilang anak ng Diyos, relax lang siya. Amen? Dahil alam niya ang oras. Amen? Kung anong oras siya lilipad. Kaya hindi katulad sa ibang tao na kung saan ay masabi mo na wala talaga siyang naintindihan sa mensaheng ito. Kaya ganun na lang ang kanyang ginagawa. Pero kapag once na may binhi ka ng Diyos, hallelujah, alam mo kung anong araw ito. Hindi ko alam kung ano ang isip ng iba. Kaya minsan puno tayo, ngayon ay kukunti tayo, maraming bakanting upuan. Amen. Siguro mga naiipit lang sa mga bagay-bagay. Kaya nga napag-usapan namin tatlo na brother din, Ryan, na kung saan pagdating ng alas 8, 3 lang tayo dyan. Start na tayo. Kasi kapag mag-start tayo ng 8:30, sayang yung oras. Amen. Madatnan man nila ang mensahe ng hindi buo. Nasa kanila na po yun. Kaya nga, kapag minsan mahaba ang mensahe natin dito, mayroon lang isa doong guhit, isang hilira lang na yun ang makapagbago sa'yo. Amen. Sabihin mong amen. Hallelujah. Sapagkat naabutan mo yung mensaheng yun na para sa'yo. Amen. Kahit na sabihin mong umabot ka rito na maghapon hanggang gabi sa pakikinig, kung talagang hindi mo ito naunawaan, naintindihan, wala rin kwenta. Amen. Pero bilang anak ng Diyos, naniniwala ko, lahat ng salita dyan, amen, nating naririnig. Amen. Mayroong nasa loob natin na kung saan nag-uumapaw at nagsabing, amen, ako dyan. Hallelujah, sapagkat buhay ko yan. Hallelujah. Hindi po kami nag-iimbento ng unang dagdag na salita, kundi kung ano po yung nakasulat dyan, yun lang po yung aming binabasa. Why? Sapagkat lahat yan ay naka-interpret na. Amen? Unawain na lang natin ang mensahe na kung saan ay buhay, ikakalago ng bawat isa. Kaya sa mensahe natin, no? Kapag tayo bilanggo ng ating Panginoon, bilanggo kay Kristo, dapat magpagbilanggo talaga tayo. Hindi pwedeng aayaw ka rito. Hindi pwedeng takasan mo ito. Kasi minsan sa isang bilanggo, kahit nakapusas ka, nakakatakas ka pa rin eh. Di ba? Pero ibahin nyo ang Panginoon. Kapag nakatali ka
sa salita ng ating Panginoon, mauuhaw at mauuhaw ka talaga. Amen? Hahanapin mo talaga ang salitang yan sapagkat, bakit ko nasabing na mauuhaw ka talaga? Sapagkat yan, amen, ang salita ng buhay. Subukan mong hindi ka makainom ng tubig. Di ba? Mamamatay ka. Sa spiritual na mga bagay, kailangan mo yung salita. Para ikaw lalo pang mabuhay. Lalo kang lumakas. Di ba? Kaya nga sinabi ng salita, sabi niya, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita. Amen. Na lumalabas sa aking mga bibig. So paano kung hindi ka lagi nakakarinig ng salita? Amen. Nandoon yung matamlay ka. Di ba? Tandaan natin, kapag nagsimula ng matamlay ang paglilingkod mo sa ating Panginoon, ang kasunod niyan ay masakitin ka na ngayon. Di ba? Marami ka ng dahilan. Why? Sapagkat lumalayo ka sa buhay, which is yung salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya encourage sabat siya sa atin, lagi tayong magbababad sa salita ng ating Panginoon dahil yan ay ang buhay, sabat siya sa atin. Huwag nating tingnan yung mga kapwa natin. Tingnan natin yung sarili natin. Kung ano ba ang ipinamuhay natin sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon, yun po ang maghahatol sa atin. Amen? Hindi porket tumandan ako sa mensaheng ito na kung saan ay marami na akong naririnig na mga pangangaral, ngunit ang buhay mo ay taliwas pa rin doon sa pinapakinggan mong mensahe. Di ba? Kaya kailangan lumakad tayo ng tama sa salita ng ating Panginoon. Amen? Kung may pagkakamali tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Alam ko na ang Diyos ay patatawarin tayo bilang mga anak ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan din si Lord. Hallelujah. Kaya tayo ay maging isang bilanggo. Amen. Ng salita ng ating Panginoon. Walang ibang ginamit dito kundi ang ating pastor na naghayag palagi sa atin ng buhay. Amen. Hindi po yan nagkulang. Kapag may kakulangan ka sa pag-unawa sa mensaheng yan, nandyan siya. Handang dumirinig sa iyong mga karaingan na kung saan hindi mo naintindihan sa salita. Di ba? Ipapaunawa niya. Dahil walang ibang ginamit ang ating Panginoon kundi kanyang mga propeta. Ang propeta naman sa mga pastor, sa mga lingkod ng pastor, upang mahayag at maintindihan natin ang salita niya. Hallelujah. Kaya kapag tayo ay hindi, amen, laging nagbababad sa salita ng ating Panginoon, hindi po talaga natin maintindihan ang mensahe. Ako masasabi ko po yan. Mula noon, mga ilang taon, hindi ko po talaga naintindihan ang mensahe ng ating Panginoon. Nung nagsimula po akong magbasa, amen, unti-unti pong ipinaliwanag sa akin ng Diyos yung kabuuhan ng salita at kung anong ibig sabihin ng salita. Amen? At kailangan din yan, pag naintindihan natin ang salita ng ating Panginoon, magre-reflect po yan din po sa buhay natin. Para matawag tayong mga Kristiyano. Hindi yung katulad ng sinabi kanina na nag-aangking mga Kristiyano pero hindi nakikita sa buhay. Di ba? Masakit po yun. Di ba? Miyerkules, nandito ka, Linggo, nandito ka. Pero yung ugali mo, hindi po nababago. Di ba? Napakahirap magsalita ng isang Kristiyano. Pero kapag ikaw, proud ka sa sarili mo na ako isang Kristiyano, proud ka talaga. Why? Sapagkat nakikita ng tao yung buhay mo na sumunod talaga sa salita ng ating Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay mas lalo pang nakaintindi sa mensahe ng ating Panginoon, lalo ka pang nagpakababa nito. Hindi ka po nagmamataas. Amen? Kaya nga, ang susi dito, amen, sa pakinig ng salita ng ating Panginoon, hindi ito patatalinuhan o sa daming alam sa salita ng Panginoon. Ang basihan lang dito ay maging humble ka lang. Sigurado ako kapag naging humble ka, ang Diyos ay nanahan sa iyo. Amen? Kaya nga, maraming tao noon na kung saan may mga tatalino, nung binago sila natin Panginoon, amen, naging humble sila. Hallelujah. Tulad ng Moises, na kung saan ay naging isang malakas na tao din sa panahon nung nagdaan. Pero nung binago siya ng ating Panginoon, hallelujah, sumunod siya sa salita ng ating Panginoon. Amen? Inahon niya ang kanyang bayan. Hallelujah. So ganun din po tayo. Hallelujah. Ipakita natin na ang ating mensahe ay totoo. Hallelujah. Sapagkat tayo isang bilanggo ni Kristo.
Amen. Dalhin natin ang mensahe ng ating Panginoon at makikita ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan din si Lord. Hallelujah. At isakto lang 9 o'clock at binabalik ko na sa ating kapatid, Brother Ryan. At mamaya siguro mag-announce din ako tungkol doon sa ating collection doon sa ating swimming. Amen. Hallelujah. God bless, Brother Abel. At napagpala ba ang bawat isa? Amen. Sa napakagandang mensahe na inihatid ng ating kapatid. At alam ko ang bawat isa ay tunay na naliwanagan sa mga mensahe. Amen. So tayo po ay dadako na sa tawag dito sa praise and worship. At iniimbitahan ko ang bawat isa na tayo po ay tumayo, mga kapatid, at purihin natin ang Panginoon. At ipagpag natin yung mga kamay natin. Amen. Mga paa, diba? Ating mga bibig ay gamitin natin sa pag-aawit sa Panginoon. Inipitan ko na si Brother Arvin. God bless, Brother Arvin. Amen. Shalom, right? Masaya ba ang bawat isa, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Ibigay natin ang lahat ng papuri sa ating buhay na Diyos. Tayo umawit na makalangit na awitin sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Sing hallelujah to our God.
These are the days of the bride, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant, fivefold righteousness being restored. And though these are days of great triumph, so we must be in one accord. We are the shout voice, the trumpet sounding, preparing the way of the Lord. Behold, he comes, riding on a cloud, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the bride of Jesus Christ. Meet him in the air, we'll all go home. These are the days of Word made flesh, Christ walking in feminine form, having the gospel of spirit and truth, is sharing the word of the Lord. To all our brethren, we sing, and one day the rapture will come, and we are the 11th hour workers, proclaiming the word of the Lord. Behold, he comes, riding on a cloud, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the bride of Jesus Christ. Meet him in the air, we'll all go. Behold, he comes, behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the bride of Jesus Christ. Meet him in the air, we'll all go home. There's no one like Jesus. 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 Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the bride of Jesus Christ. Meet him in the air, we'll all go home. Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the bride of Jesus Christ. Meet him in the air, we'll all go home. Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the bride of Jesus Christ. Meet him in the air, we'll all go home. Amen. And who is to come? Was and who is
future home. Eyes have not seen, nor ears have heard, hallelujah, that beauty rare, none can compare, for those predestined by His word. All tears are wiped away. Amen. In that future place, hallelujah, in that future place, and God Himself, amen, shall come down to hell with His bride on that day. In that future home, in that future home, prepared for His own, with Jesus on His throne. He will be the light. He will be the light. No shadows of night, and the world will see the best of. Amen. In the future home, hallelujah, for restored Eden, for restored Eden has begun. Man was lost, now being one, hallelujah, God and man have come together to leave us one, to leave us one. In the future home, prepared for His home, with Jesus on His throne. He will be the light. No shadows at night, and the world will see the His song. In that future home, in that future home, prepared for His own, with Jesus on His throne. He will be the light, no shadows at night, and the world will see the best of. In the future home, amen. In that future home, in that future home.
peace I'll ever reign. When I get home, when I get home, where you are is where I want to be. And where you are is all that heaven and I will need. For here below the Lamb is light. For me there is no night, just endless glory bright, just like my heavenly home. But when I walk the streets of gold, more than that I was told. When Jesus I behold, I know I'm home. Here below I've tasted death and tasted strife, but there are river flows of purest crystal light. When I get home, when I get home, but here below you are the sweetest taste I know. But one day soon I'll taste the glory round your throne. When I get, amen, when I get home, for where you are is where I want to be. And where you are is all the heaven that I will need. For below the Lamb is light. For me there is no night, just endless glory bright, just like my heavenly home. But when I walk the streets of gold, more than that I was told. When Jesus I behold, I know I'm home. Children, I can't wait till that day when I call you to my side. I've been building a special place for you with me, and I can't wait for you to see. I can't wait to say, well done, my good and faithful servant. Well done, you fought the good fight, and I can't wait to sing, Father, this is my bride. The day that I take you to my side, I can't wait till the day that I take you, my precious bride. For below the Lamb is light, for me there is no night, just endless glory bright, just like my heavenly home.
I know I'm home. When Jesus I behold, I know I'm home. When Jesus I behold, I know I'm home. Amen. Brother Rai? Amen. Hallelujah. At tayo po ay makakupo na mga kapatid at Amen. At alam ko ang bawat isa ay may pagpapala ng Diyos sa atin. Amen. At magmula pa kaninang umaga, alam ko na ang bawat isa ay tunay na pinagpala buong linggo. Amen. Sino po dito yung pinagpala ng nakaraang linggo pa? Buong isang linggo tayong pinagpala, mga kapatid. Amen. So, tayo po ay dadako sa mga testimony. Isa pa lang po yung nagbigay sa akin. Kung meron pa pong hahabol ay pwede po tayong mag-abot na lang. So, guro, mag-announce lang po muna po ako, no? Regarding dun sa pinasabi lang sa akin ni Babel nung Wednesday. Announcement lang po ay compute po natin yan sa 310, umabot po siya ng 32,240. Okay? 32,240. So ang atin pong binyo ay isa 30K. So may sumobra po siya na 2,240. So binyo lang yun So hindi pa po kasama doon yung kalan na ginamit, which is ang bad doon ay 650. Yon, 650. Plus 2.5 na kung saan ay parang kung mayroong mga nasira doon, ban. Yon. At saka yung 500 pesos nung nag-meeting yung mga brothers. Yun lang po yung mga nagastos. So, tinutal ko lahat ay 33,650. So, nagabuno lang ang building ng 1,410. Yun lang po yung ating abuno doon sa ating lakad na yon. So, yung ating, katulad ng nabanggit ni Ryan, doon sa napag-meetingan doon sa camp meeting fund. Wala na pong maghuhulok dyan. Pero mayroon pa tayong fund. Hindi po nagalaw yon. Dala-dala ko po yun nung nag-outing tayo. So nakikita ko naman ay sobra-sobra naman yung food doon na mga niluto ng mga sister. Diba? At may mga baon yung iba. Kaya hindi po nagalaw yon. So nanatili po yung pundo.
dagdag doon sa napagmitingan na 1,000 per family. Ginawa na natin yan dati. So napagmitingan lang namin na mas maganda kung ibalik natin sa dati. Kung ano man yung mapuntahan natin lugar, kung malapit lang, ay kung 40 families yan, 40,000. So sabi ko nga, sabi ako na kung saan, ay kung yung iba dyan na walang masakyan, pwede tayong kumuha doon, i-rent natin ang sakyan, at least wala na talaga silang problema. Doon natin kukunin yon. Yung matitira ay gawin nating pagkain kung 2 days yan. So walang problema na kung saan ay hindi makasama dahil walang masakyan. Doon po namin nabuo yan sa meeting yan at naibalik yung ganong kaunawaan. So yun lang po at ibalik ko na sa ating kapatid, Brian. Amen. Hallelujah. So maliwanag na po mga kapatid, no? At paglilinaw din po, yung 1,000 na yun, for the whole year na yun, di ba? No? Babel, no? So, for the whole year na po yun. So, bubunuin po natin yun for the whole year, yung 1,000. Pero kung meron na po magbigay ng mas maaga, 1,000 kaagad, di mas maganda. Para at least, meron na po tayong pondo kaagad. At, so, yun lang mga kapatid. So, napakaganda po nung napag-usapan nung meeting nung nakaraan. At marami pa pong pinagmitingan. Andiyan yung mga may mga project pa na about sa solar dito, no? About sa kuryente. Nakatanggap na ba tayo lahat ng mga bill ng kuryente? Medyo lahat tumaas, di ba? So lahat hawak na ang bill, di ba? So yun, so isa yun sa napagmitingan mga kapatid na magkakaroon ng project at hindi ko alam kung paano. Andyan sila Babel, Brother Eden at iba pang mga kapatid, si ating pastor, na paano gagawin yan yung project na napagkasunduan about sa solar. So medyo malaki-laki po yun at kakailanganin natin ng matinding pananampalataya para makamit yun. So alam ko naman na hindi naman hindi yun napakabigat or napakahirap sa atin, lalo na sa kasama natin ng Panginoon. Dahil itong iglesia nga natin napatayo ng wala tayong support, di ba? So pera lang natin nasa 100,000 lang. Pero tingin ko umabot to ng milyon, no? Milyon. So ganun po kabuti ang Panginoon sa atin. So kung may project pa po tayo about dun nga sa solar, ay wala pong imposible sa Panginoon. Basta iisa po yung kaisipan natin, walang halo mga kapatid, at layo po ay nagkakaisa para sa ikagaganda po na iglesia mga kapatid. So agree po ba kayo doon mga kapatid? Mahina. Agree ba kayo doon mga kapatid? Amen mga kapatid. So yun lang, at tayo po ay dadako na sa mga testimony, pag-awit or sino po yung may mga song offering ay isa pa lang po ito. Kung may magbibigay pa po ay iabot na lang po. Siguro unahin ko na si Brother Alikain para sa kanyang pasasalamat. God bless, Brother Alikain. Good morning, Bride. Gusto ko lang pong pasalamatan ang Panginoon sa hindi niya kami iniwan, ang aking sambahayan, sa lahat ng battle namin sa buhay, laban sa lahat ng mga gawa ng kaaway. At humihingi din po ako ng paumanin sa inyo at sa ating Panginoon sa lahat ng aming mga pagkakamali, sa mga pagkukulang namin, mga kahinaan. Alam niyo mga kapatid, nung mga nakaraan, kung pupunta kayo sa bahay, para kayong pumunta sa simbahan, maririnig niyo yung mga preaching ni Brother Branham, preaching ni Pastor, mga gospel song. Pero ang kaaway po hindi masaya. Talagang binakbakan kami mga kapatid. At meron pa kaming Bible study. At hanggang isang araw, nagba-Bible study kami. Yung asawa ko nandun sa kwarto. Sabi ko, wala daw yung joy niya. At hanggang binakbakan na kami ng kaaway. Pero love conquers everything. Hindi ang pakikipagbakan naman natin dito hindi laban sa laman at sa dugo at laman, kundi laban sa espiritu, sa mga pamunuan ng sanlibutan ito. Salamat sa Panginoon dahil sa mga battle na yon talagang nanghina po ako.
At sabi ko nga, hindi po ako mag-charge ngayon kasi talagang nanlumo po ako. Anong sabi ko kayo na lang magsimba, sabi ko kay Sister Merlisa sa kakayuhan. Pero nung sabihin ko kay Sister Merlisa, ayaw na rin niya mag-charge. Pero salamat sa Panginoon dahil biglang dumating si tatay, si Brother Danny, saka si Brother Daniel sa bahay. Naalaala ko yung prayer ko sa Panginoon na, Lord, sa oras ng aking panghihina, huwag mo akong alalahanin mo ako sa oras ng aking mga panghihina, makahinaan, dalhin mo ako sa iyong bahay dalanginan. Yun, sabi ko kay Sister Merlisa, magbis ka at pinapupunta tayo ng Panginoon sa gawain. Kaya hanggang ngayon, akala ko, iniwan na ako ng Panginoon. Sabi ko nung mga nakaraan, Lord, iniwan mo na ba ako? Pero salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako iniwan sa lahat ng battle na yon, sa pananagumpay. Salamat sa Panginoon. Kaya, yun, patuloy lang po tayo. Pagpanalangin nyo din po yung inyong mga asawang lalaki na maging bigyan ng kalakasan. Kasi pag ang lalaki ang nanghina, wala na po. Talagang lahat po ay babagsak niyan. Kaya purihin ang Diyos sa lahat ng kabutihan niya at hindi niya kami pinaba. Pero kung bride ka hanggang sa dulo. Kaya sa Diyos lamang ang lahat ng papuri. Amen sa pananagumpay sa ating kapatid at alam kong bawat isa ay mga struggles, trials sa buhay, but I believe na ang bride ay born overcomer. Amen? So, yun lang po mga kapatid, lagi po tayong magdalanginan at palakasan sa ating bawat isa mga kapatiran. At talagang double time ang kaaway ngayon para igupo ang bride. Amen? Pero praise be to God dahil ang Diyos ang nagtatalaga kaya hindi tayo kayang ugain ng kahit na anumang pagsubok mga kapatid. So sino pa po nais mga kapatid na magbigay ng pasalamat, papuri sa Panginoon? Siguro kung meron pa? Meron pa mga kapatid? Siguro kung Barnoy, ayan si Brother Noy. God bless ba si Abraham? Praise God at nais muling ibalik ang papuri sa Diyos na buhay sa patuloy niyang pag-iingat sa lahat ng bagay, sa walang sawang puri sa Kanya at sa mga trials man sa buhay, sa mga pagsubok sa sangbayanan ay talagang naroon sa bila na lahat ay naroon siyang gumagabay, nagbibigay ng knowledge at kung minsan pamawatid sa pilahan ay pag magbasa pa ako sa spoken word ay doon po nakakaroon ng payapaan yung isip ko dahil pagsalita ng Diyos ang pag-usapan, parang pakiramdam ko, lumalakas yung katawang lupa ko. At ayaw niya nang makarinig ng mga negatibong bagay. Kahit sa mga nakuha, ayaw niya. Talagang ayaw ng katawang lupa ko na makano ng mga negative. Yung gusto niya lagi, yung positive lagi. Kaya sabi ko, Lord, at salamat sa mga mensahe, sa pamagitan ng salita sa huling panahon ito, sa pamagitan ng itinalaga mo sa aming pastor sa iyong kawan upang mangalaga sa bawat tupa na tinalaga mo sa huling panahon ito. Salamat sa Fivefold Ministry. Salamat sa mga mensahe na naging inspirasyon ko sa aking buhay na binigay mo sa huling panahon ito. Salamat Lord sa lahat ng kabutihan. Tunay nga po na hindi mo minsan in-expect na makarinig ka ng mga negatibong bagay, ngunit kung para sa akin lang Lord, kung para sa akin lang ay laging positive lagi dahil ang isang bagay ng panampalataya ay mayroong kapayapaan yan at yan ang panghawakan natin sa huling panahon ito sapagkat ang lahat ng bagay ay ayon lamang sa kalooban ng Diyos. Kaya yun lang po aking kagalakan dahil sa kalakasang binigay sa bawat araw kahit mainit ang panahon. Naabot rin ako minsan ng alas 9 ng gabi na biyahe. Talagang ang Diyos pa rin ang pinupuri ko po dahil siya nagbigay ng kalakasan. Dahil kung sa aking
sarili lang ay wala akong sapat na kalakasan sa pisikal na katawan. Wala akong sapat na kalakasan sa spiritual na panampalataya. Maliban ang Diyos ang siyang magbigay ng kalakasan. So, dahil na-bless din ako doon sa mga sinabi ng propeta tungkol sa panampalataya, tungkol sa inspirasyon ng mga mensahe niya, ay talagang doon ako kumukuha ng kalakasan sa mga mensahe ng ating Panginoon. Kaya lubos akong nagagalak at pasalamat sa lahat ng bagay, dahil ang lahat ng mga bagay na yan, ng mga temporal na mga bagay, ng mga problema sa buhay o anumang pagsubok sa buhay ay merong katapusan yan at merong hangganan din yan. Kaya sabi ko, Lord, ito lang pinanghawakan ko, yung salita, yung mensahe sa walang panong ito. Tuwing may sumasagay sa isip ko na mga bagay na mga negatibo, iniisip ko agad yung mensahe. Sabi ko, Lord, dinala mo ko dito sa lugar nito na dito mo ko tinalaga na paglingkuran ka. At kahit anuman ang mga bagay na hindi ayon sa sakdalakluban, ay ikaw po ang manguna sa akin, Lord. Yun ang laging sumasagay sa isip ko. Kaya yun ang kagalakan ko sa pagitan ng kanyang salita. At ipagpray rin po kami mga kapatid, dahil ang bawat isa sa atin ay may mga kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Ngunit ako din nawala sa lahat ng bagay ay naroon pong tagumpay ng bride. Dahil mga temporal ng mga bagay lang yan ay may katapusan yan. Ngunit darating ang panahon na doon tayo sa eternal ay wala na tayong, yun ang sinasabi ng prophet, na wala nang kalumbayan doon, magpuri na walang hanggan, at buhay na walang ganang ibibigay ng ating Diyos doon. Yun ang eternal na inasa ng bawat sa atin. Kaya yun ang pong kagalakan ko sa Kanya, sa pamagitan ng Kanyang salita. Wala po tayong magawa kung yun ang plano ng Diyos sa atin, na in-express tayo sa mundong ito para matupad ng Kanyang kaisipan sa bawat sa atin, na patuloy tayo na maglingkod at manghawakan sa Kanyang salita. At yan lang po ang pasalamat ko, at dinadakila ko sa Kanyang kapangyarihan, at binabalik ko po ang kabutihan sa Kanya. Amen. God bless Brother Noy, at ang Diyos ang magpala sa atin. Siguro nais ko rin pasalamat sa Panginoon sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin, mga kapatid. At isang linggo ako na talagang mataas yung dugo ko, high blood po ako, mga kapatid. At talagang pagka lumingon po ako ay literal na sabi nga yung mundo ko talaga umiikot lang kay Sir Pides. Kasi pagka lumingon akong ganun, talagang matik, talagang umiikot yung paningin ko. Kaya yung mundo ko nandun, yung talagang nasa Kanya. Kaya ilang araw po yun, mga kapatid, na talagang taas ng BP ko, panay ang BP ko sa bahay. Sabi ko, pagka bini-BP mo, lalong tumataas yung BP. Kaya sabi ko, ang bira tong kaaway, tuso talaga, mga kapatid. Talagang pag pinakita sa iyan, talagang papakita talaga sa iyo yung ng katawan mo na ganito, papunta talaga sa kasiraan. Pero sa biyaya ng Panginoon, kanina ay binipi ako ni Brother Pern, at sobrang baba naman ngayon. Kaya sabi ko, ganun pa man, ang Diyos ang nagbigay sa akin ng kalakasan muli, na talagang yung ilang araw ako nahihilo. Pero praise be to God, at narito tayo ngayon na may kalakasan na maglingkod sa Panginoon, dahil ito yung kalakasan natin, yung magpunta sa simbahan. Amen? Mapunta sa simbahan, makapakinig ng mga salita ng Panginoon, at yung makasama mo yung mga kapatiran na alam mong yun talaga yung iyong mga kapatid sa Panginoon. Talagang yun ang ikalalakas natin, mga kapatid. Amen? So sa Diyos po lahat ng papuri, mga kapatid. So wala na po, mga kapatid, at sige, last, Brother Jo. God bless, Brother Jo. Gusto ko rin po magpasalamat sa kalakasang patuloy ibinibigay at pananagumpay ng Panginoon. Maraming struggle talaga po ang bilang isang bride, bilang ama, bilang provider na binigay ng Diyos sa atin ng privilege
napakabuti ng Diyos dahil lagi kang, lalo na sa aming mga driver, hindi namin alam kung saan kami. Wala kaming 15 and 30s ika nga na siguradong sweldo. Hindi mo alam kung yung araw na yon may iuwi ka. Pero yung bills mo, tuloy-tuloy yun. Tumatabi nga nila, tumataas ang billings natin, tumataas, lalo ngayon sa kuryente, sa tubig. Magtataka ka. Napakahirap din po ng hinaharap namin mag-asawa dahil pagtaas din ng lahat ng bills, lahat ng obligasyon, mabigat din na ililid mo ang pamilya mo araw-araw. Makikipaghubulan ako sa oras. Pero pag oras na umuwi sa takdang oras na ako'y pinauuwi na ng Diyos, dahil kailangan, sabi ni Lord, pag uwi mo, minsan, hindi ko alam kung nabibingi na mga anak ko or what. I keep encouraging them na may devotion. Hindi pwedeng mawala dahil may kailangan tayong pasalamatan sa Panginoon sa bawat sandali ng oras natin, sa bawat araw. Kaya, nandun po yung pasasalamat ko sa Panginoon sa kalakasang ibinibigay niya sa bawat isa sa amin. Hindi madaling maging ama, sabi nga, lalo ng ating pastor dahil hindi lang siya ama ng kanyang tahanan. Ama natin siyang lahat. Ang lahat ng burden natin ay burden niya. Kaya napakahirap. Gusto natin na mga anak natin madala natin sa tama. Mai-provide sa kanila yung tamang, hindi lang information, hindi lang knowledge. Kung hindi maintindihan nila yung ano ba yung biyaya na tinanggap natin bilang mga magulang. Kaya gusto natin matanggap din nila yon at maintindihan nila at maisapuso nila yung mga biyayang yun. Na yung pinagdadaanan namin mga magulang, para bang sa kanila po umalis si daddy, pumasada, bumalik, nakauwi na, hindi nila alam yung struggle na pinagdadaanan nun. Kung paano nangyayari yun. Napakahirap din no, sa isang ama tulad ni, kung titingnan natin, may mga single father, may single mother dito, na may itinataguyod sa pamilya. Kaya napakabuti po ng Diyos na mayroon tayong fellowship, ang pagpapalakasan sa bawat isa. Ang mensahe ang nagpapalakas sa atin. Pero ang pamilya talaga ginigiba ng kalaban. Kaya patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. Salamat din sa pag-abot ng Panginoon sa bawat isa sa atin na pinatatatag talaga tayo. Dahil ang mga pagsubok na ito na pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin ay talagang gusto tayong alisin. Ako rin, nararamdaman ko yung naramdaman ni Brother Ali kaya minsan parang, Lord, kasali pa ba ako? Lord, kasama pa ba ako? Hindi lang ikaw nakaramdam niyan. There are times na tatanggalin sa iyo yung joy, tatanggalin sa iyo yung ikaw palulungkotin ka ba kahit may ginagawa ka na para sa ikatataguyod ng pamilya. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Talagang biyaya lang po ng Panginoon na nakadadalo, ini-encourage mo ang pamilya. Dahil ito lang po talaga ang buhay natin. Sinasabi ko nga sa mga anak ko, wala na tayong paano pa ako aatras? Wala akong aatrasan. Wala akong lilikuan. Wala akong babalikan. Diretso lang, patungo sa Panginoon. Kaya nung inawit po kanina ng yung future home, tuwan-tuwa ako nung inawit din yung huling awitin. Sabi ko, Lord, totoo. Wala kaming ibang mimithiin ang makauwi. Ang makapiling ka, Lord. Andun lahat ng pananagumpay. Dahil dito, wala. Puro pagsubok, puro bigat. Pero doon lang tayo tumingin sa mensahe at dandun ang buhay sa biyaya ng Diyos. Kaya salamat po sa pananagumpay ng ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. God bless. Arjo, at tayo po ay dadako na sa pagkakaloob at alam ko ang Diyos ang magpapala sa bawat isa. At kantayin natin yung Leave It There, KFG. You
last time, leave it there. Hallelujah. Leave it there. Hallelujah. Oh, leave it there. Thank you, Lord. Take your burden to the Lord. Take your burden to the Lord. Hallelujah. If you just say